King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1465. God Lord Ambush. Ano ang nangyayari? Ito ay ang Violet Nighthall Lord ay walang ideya kung ano ang ginagawa ni Zhao Fang, ngunit nakikita niya ang isang makalangit na paraiso sa kaliwang mata ni Zhao Fang, at ang pangitaing ito ay nagbigay sa kanya ng hindi pa nagagawang pakiramdam ng panganib. Agad na pinakilos ng Violet Nighthall Lord ang kanyang soul intent para lumaban. Ang batang ito ay may napakalakas na soul intent. Naalarma ang Violet Nighthall Lord. Kahit na isa siyang Second Heaven God Lord, ang Soul Eye Bloodline technique ng isang First Heaven God Lord ay nagawa pa rin niyang iling ang kanyang soul intent. Hindi nagtagal ay napagtanto ng Violet Nighthall Lord na ito ay bahagyang nauugnay sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Maaaring siya ba talaga ang Ninth God ay nasaglit na lumitaw sa Qixing Zone? Nang maisip niya ang chismis na ito, hindi maiwasan ng Violet Nighthall Lord na mabigla. Sa kanyang isip, ang Ninth God Eye ay isang hindi maabot at gawa-gawa na pag-iral. Dahil dito, hindi siya naniniwala na ang Zhao Fang na kilala niya ang may hawak ng Ninth God Eye. Ngunit ngayong nakaramdam ng matinding panganib ang Violet Nighthall Lord, hindi niya maiwasang maniwala na maaaring totoo ang chismis. Sa di kalayuan, ang 6 na half-step na God Lords ay nasa malalim na pagkabigla. Ano ang nangyayari? Anong nangyari ngayon lang? Ang mahabang armadong elder ay may nabigla na ekspresyon. Kakalabas lang ng Violet Nighthall Lord ng kanyang powerful skill, Violet Oblivion, kaya bakit bigla itong nawala? Sa sandaling ito, isang mapanaginipan na ningning ang sumabog mula sa makapal na violet na fog, dahilan upang ang lahat ay lumingon at tumingin. Ano yan? Ang kanilang mga isip ay iginuhit patungo sa bola ng panaginip na ningning, at bigla, sila ay nasa ibang dimensyon. Sa gitna ng larangan ng digmaan. Intrusive Dream. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang, na nakatutok sa Violet Nighthall Lord, ay naglalabas ng sunod-sunod na alon ng panaginip na liwanag. Ang Violet Nighthall Lord ay nakadikit ang kanyang mga ngipin at sinubukang lumaban. Boom! Hiss! Biglang lumakas ang kapangyarihan ng dalawang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword na tumusok sa Violet Nighthall Lord, na nagpapadala ng mas maraming Chaos Origin Tribulation Lightning na enerhiya sa kanyang katawan. Sa isang sandali, ang isip ng Violet Nighthall Lord ay nawalan ng balanse. O hindi. Ang isip ng Violet Nighthall Lord ay napunta sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Ilang sandali pa, nagpakita siya sa isang dream dimension. Ang paligid ay malinaw na katulad ng lugar malapit sa Spirit Grass Gate kung saan siya nakikipaglaban kay Zhao Fang kanina, ngunit sa sandaling ito, ang Spirit Grass Gate ay nababalutan ng parang panaginip at napakagandang mga kulay. Ito ay mga bagay na maaari lamang lumitaw sa panaginip, ngunit ang lahat ay tila hindi kapani-paniwalang totoo para sa Violet Nighthall Lord. Violet Nighthall Lord. Sa malapit, ang Golden Dragon Valley Master at ang iba pang 5 half-step God Lords ay tumawag sa alarma. Bakit nandito din sila? Ang mga half-step God Lord na ito ay tila hindi kapani-paniwalang totoo sa Violet Nighthall Lord. Ang mga kakaibang larawang ito ay nagpabagabag sa Violet Nighthall Lord, at naghanda siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para lisanin ang kakaibang dimensyon na ito. Sa sandaling ito, swish! Lumitaw ang figure ni Zhao Fang sa di kalayuan. Dumating din ang mga taong ito. Tumingin si Zhao Fang sa grupo ng Golden Dragon Valley Master. Ang kanyang intrusive dream ay pangunahing nakatarget sa Violet Nighthall Lord, ngunit ang kalahating hakbang na God Lords ay nasa malapit, kaya sila ay naapektuhan din. Mga half-step God Lords lang sila at napakakaunting kakayahan na lumaban, kaya agad silang nadala sa dream dimension ni Zhao Fang. Kung gayon maaari kayong mamatay ng magkasama. Malakas na tumawa si Zhao Fang. Nakakatawa. Akala mo lang kaya mo kaming patayin. Pakiramdam ng Violet Nighthall Lord ay nakarinig siya ng isang malaking biro. Violet Nighthall Lord, tutulungan ka naming patayin ang batang ito. Nagdilim ang ekspresyon ng Golden Dragon Valley Master. Tumango ang Violet Nighthall Lord. Sunod-sunod siyang natalo habang nakikipaglaban kay Zhao Fang. Sa sandaling ito, kahit siya ay hindi gaanong kumpiyansa sa kanyang mga pagkakataon. Gayunpaman, kung siya ay magkakaroon ng tulong ng mga taong ito, siya ay medyo mas kumpiyansa.
Ngunit habang ang Violet Night Hall Lord ay naghahanda upang lumipat, naramdaman niyang gumagalaw siya sa isang latian, ang kanyang mga paggalaw ay napakabagal. Para naman sa anim na half-step God Lords, hindi sila makagalaw. Buzz. Kasabay nito, ilang libong Chaos Origin Tribulation Lightning Swords ang lumitaw sa panaginip na kalangitan. Paano ito nangyari? Nagulat ang Violet Night Hall Lord. Nalaman niya kung gaano kalakas ang mga espadang ito mula sa pakikipaglaban niya kay Zhao Feng, ngunit nagawa lang ni Zhao Feng na bumuo ng dalawa sa kanila ng sabay-sabay. Ngunit ngayon, ilang libo nitong Chaos Origin Tribulation Lightning Swords ang lumitaw ng walang anumang babala. Hindi. Anong nangyayari dito? Ang anim na half-step God Lords ay agad na natakot sa kanilang talino. Bakit sila naging mahina gaya ng mga langgam samantalang si Zhao Feng ay napakalakas? Kakaiba ang dimensyong ito. Sumabog ang isip ng Violet Night Hall Lord sa kanyang makapangyarihang kalooban. Ang Dream Dimension ay agad na nagpakita ng mga palatandaan ng kawalang tatag. Ang libu-libong Chaos Origin Tribulation Lightning Swords na nakasabit sa hangin ay nagsimulang manginig, ang ilan sa mga ito ay nabasag pa. Ngunit iilan lamang ang nawala, na gumagawa ng kaunti upang mabawasan ang pangkalahatang kapangyarihan ng pag-atake na ito. Tulad ng inaasahan sa isang Second Heaven God Lord. Kahit nasa panaginip ko siya, kaya pa rin niyang labanan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Zhao Feng habang winawagayway ang kanyang kamay. Swoosh! Ang makakapal na hanay ng Chaos Origin Tribulation Lightning Sword sa kalangitan ay bumaba sa ulan ng mga espada. O hindi. Naramdaman ng Violet Night Hall Lord na ang buhay ay nasa panganib, at ang kanyang isip ay sumabog na may mas malakas na enerhiya ng kaluluwa na naging sanhi ng pagyanig sa buong dimensyon. Swish! Isang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ang tumusok sa kanyang kaliwang balikat. Ang matinding sakit ay naging dahilan upang maging mas malinaw ang isip ng Violet Night Hall Lord. Ang kanyang pagnanais na mabuhay ay naging sanhi ng kanyang pag-iisip na may hindi pa naganap na enerhiya ng kaluluwa. Kaboom! Ang buong Dream Dimension ay naging transparent at manipis. Ang pagbagsak ng Chaos Origin Tribulation Lightning Swords ay lubhang hamina, at kahit na ang ilan sa mga ito ay tumama sa Violet Night Hall Lord, hindi sila nagdulot ng ganoong kalaking pinsala. Buzz! Nagsimulang maging transparent ang katawan ng Violet Night Hall Lord nang makatakas siya sa lugar na ito. Gayunpaman, ang anim na kalahating hakbang na God Lord ay nilalamon ng ulan ng mga espada, ang kanilang mga katawan ay bumagsak at nagkalat. Bumalik sa labas ng mundo, ang isip ng Violet Night Hall Lord ay bumalik sa kanyang katawan, ang kanyang ekspresyon ay pagod at mahina. Hinaplos niya ang sugat sa kaliwang balikat at ang iba pang sugat sa katawan, bakas sa mukha niya ang pagkasilaw. Lahat ng naranasan niya ngayon ay tila isang bangungot, ngunit sa kanyang pagmulat, natuklasan niya na ang lahat ng nangyari sa panaginip ay nasa kanyang katawan talaga. Sa malapit, naramdaman din niya na ang anim na half-step na God Lords ay napatay. Ano lang ang kakayahan na ito? Natigilan ang Violet Night Hall Lord. Dati, biglang binago ni Zhao Feng ang takbo ng kanyang pag-atake at nasugatan siya. Pagkatapos noon, binawi ni Zhao Feng ang kanyang pagpatay, na naging dahilan upang siya ay muling tamaan ng pag-atake ni Zhao Feng. At sa pagkakataong ito, ang kakayahan na ginamit ni Zhao Feng ay mas hindi maisip. Talagang nakatakas siya. Nagulat si Zhao Feng sa Violet Night Hall Lord. Ilang beses na niyang ginamit ang intrusive dream at hindi niya masyadong naiintindihan ang mga limitasyon nito. Ang Violet Night Hall Lord ang unang taong nakatakas sa kanyang panaginip. Zhao Feng, ang Violet Night Hall ay hindi na mag-iimbestiga sa iyong pag-uugali. Nakaramdam na ngayon ng pangamba ang Violet Night Hall Lord nang tumingin siya kay Zhao Feng. Bukod dito, nang makatakas mula sa Dream Dimension na iyon, nakakonsumo siya ng napakalaking dami ng enerhiya ng kaluluwa. Ito, kasama ang kanyang mabibigat na sugat, ay hindi na niya nagawang ipagpatuloy ang pakikipaglaban kahit na gusto niya. Kung gumamit si Zhao Feng ng higit pang walang katotohanang kakayahan, maaari pa siyang mamatay dito. Swish! Ang Violet Night Hall Lord ay naging isang stream ng violet light at naglaho sa malayo. Umalis kasama ang tatlong tao na kasama ng Violet Night Hall Lord. Hindi nagpatuloy si Zhao Feng, pinanood lang niya silang umalis.
Sa totoo lang napakahirap na ilabas ang isip ng isang Second Heaven God Lord sa kanyang intrusive dream, at labis niyang binuwis ang kanyang sarili sa paggawa nito. Bukod dito, ang lugar na ito ay ang gulong zone, at kung gusto niyang patayin ang Violet Nighthall Lord, ang iba pang 5-star faction ay hindi basta-basta tatayo. Kahit na ang Sacred Land ay maaaring makialam. Unti-unting tumahimik ang mundo. Lahat ay nakatayo sa paligid dahil sa gulat. Tumakbo ang Violet Nighthall Lord. Nakita ko ang mga sugat sa katawan ng Violet Nighthall Lord. Hindi ko akalain na pati siya ay matatalo. Sigaw ng gulat at pagkagulat ang maririnig sa buong paligid. Napagtanto din ng iba pang mga faction tulad ng Skywater Yores at Golden Dragon Valley na wala na ang kanilang half-step godlords. Mamatay. Lumingon si Zhao Fang sa malayong Yellow Dragon Pavilion at Nether Ghost Race at inilabas ang isang daliri. Swish. Isang bolt ng Chaos Origin Divine Power ang lumipad sa malayo. Kamahalan, iligtas mo kami. Tumakbo. Ang mga miyembro ng dalawang paksayon ay gustong tumakas, ngunit natuklasan nila na ang kanilang mga galaw at bilis ng pag-iisip ay bumagal hanggang sa gumapang. Nakatingin lang sila habang papalapit ang Chaos Origin Divine Power na iyon. Boom! Bang! Ang ordinaryong Chaos Origin Divine Power na ito ay lumikha ng isang pagsabog sa di-kalayuan, kung saan ang dalawang paksayon ay nahuli sa pagsabog. Nang tumira ang alikabok, walang natira. Tara na. Nang makita ito, lahat ng iba sa eksena ay nagsimulang umatras. Dahil ang Violet Nighthall Lord ay tumakas, ang natitirang mga taong naruroon ay hindi nakayanan kahit isang suntok kay Zhao Fang. Sa malayong lambak ng bundok, talagang natalo ang Violet Nighthall Lord. Ninth God Eye, gaya ng inaasahan, hindi mo ako binaygo, at hindi mo rin bibigwin ang aming master. Nagliwanag ang mga mata ni God Lord Tyrant Dragon at nanginginig ang kanyang mga braso, ngunit sa huli, nagawa niyang pigilan ang sarili. Pagkalipas ng ilang sandali, wala ng tao ang paligid ng Spirit Grass Gate. Ang itim na figurang iyon sa lambak ng bundok ay unti-unting naglaho. Sa sumunod na panahon, walang dumating para manggulo para kay Zhao Fang. Ang Yellow Dragon Pavilion at ang Nether Ghost Race ay nalipol, at ginamit ng Spirit Grass Gate ang unang pagkakataon upang magpadala ng mga tao upang sakupin ang kanilang mga teritoryo. Ang Spirit Grass Gate ay mayroon na ngayong 3 beses ang teritoryo at isang malaking halaga ng mga mapagkukunan. Hindi magtatagal hanggang sa makamit nito ang dating kaluwalhatian. At dahil sa impluwensya ni Zhao Fang, walang nang ahas na subukan at hawakan ang Spirit Grass Gate. Pagkalipas ng 3 buwan, nagpa siya si Han Ninger na bumalik sa Life Sacred Land. Doon lamang siya magkakaroon ng mas magandang kinabukasan, at ito rin ang nais ng Spirit Grass Gate. Isang araw, umalis sina Zhao Fang, Xia Houwo, at Han Ninger sa Spirit Grass Gate. Bagamat mahaba ang paglalakbay, si Zhao Fang ay isang godlord, kaya magagamit niya ang mga teleportation array ng 5-star faction ng gulong zone ng walang kondisyon. Pagdating niya sa Violet Nighthall, naghanda pa si Violet Nighthall ng regalo para kay Zhao Fang. Swish! Gamit ang teleportation array ng Violet Nighthall, nakarating silang 3 sa hangganan ng teritoryong pinangangasiwaan ng Violet Nighthall. Ang 3 sa kanila ay nagpatuloy patungo sa susunod na 5-star na paksayon. Ngunit bago sila dumating, biglang huminto si Zhao Fang. Anong mali? Napatingin sa kanya sina Xia Houwo at Han Ninger na nalilito. Sir, lumabas ka. Mahinahong sabi ni Zhao Fang. Whoosh! Isang itim na figure ang lumitaw mula sa malayong mga ulap at lumitaw sa harap ng 3. Isang mapang api na enerhiya ang agad na bomb-alot sa lugar. Napakalakas. Second Heaven. Nanginig ang katawan ni Xia Houwo, at ang kanyang mukha ay nanlamig. Ang dalubhasang ito na biglang lumitaw ay nadama na mas malakas pa kaysa sa Violet Nighthall Lord. Kung wala si Zhao Fang, siya at si Han Ninger ay maaaring sumabog lamang sa ilalim ng impluwensya ng panggigipit ng taong ito. Good sir, sa anong dahilan mo hinintay dito si Zhao? Gumamit sila ng teleportation array para makarating dito. Ang taong ito ay naghihintay sa pagtambang dito, ibig sabihin ay alam niya ang rutang tatahakin ni Zhao Fang. Nangangahulugan din ito na ang taong ito ay may malakas na paksayon na sumusuporta sa kanya.
Dahil ito ang gulong zone, agad na naisip ni Zhao Fang ang 35 star na paksayon nito. Ninth God Eye, hindi mo na kailangang pumunta kahit saan. Tinitigan ng God Lord Tyrant Dragon ang kaliwang mata ni Zhao Fang, hindi maitago ang kanyang pananabik at pagkabalisa. King of Gods, Kabanata 1466. Makapangyarihang kalaban. Ninth God Eye, hindi mo na kailangang pumunta kahit saan. Tinitigan ng God Lord Tyrant Dragon ang kaliwang mata ni Zhao Fang, hindi maitago ang kanyang pananabik at pagkabalisa. Naningkit ang mga mata ni Zhao Fang. Hindi siya nagulat na alam ng lalaking ito na siya ang Ninth God Eye, ngunit malinaw sa mga salitang ito na wala siyang habol kundi ang Ninth God Eye. Umalis muna kayong dalawa. Tinitigan ni Zhao Fang ang lalaki habang nagme-message kay Xiaohuo at Han Ningger. Alam ng Second Heaven God Lord ang kanilang ruta, ibig sabihin ay mayroon siyang napakalawak at malakas na network ng katalinuhan sa likuran niya. Kaya, tiyak na alam ng taong ito na natalo ni Zhao Fang ang Second Heaven Violet Night Hall Lord. Sa kabila ng lubos na pagkaalam ng kapangyarihan ni Zhao Fang, ang taong ito ay naglakas loob pa ring lumapit. Dahil dito, mas naging maingat si Zhao Fang. Upang maiwasan ang anumang aksidente, pinaalis muna niya sina Xiaohuo at Han Ningger. Swoosh! Swoosh! Agad na umalis sina Xiaohuo at Han Ningger. Hindi sila makakatulong sa isang labanan ng mga God Lord, at maaaring maging isang balakid. Bilang karagdagan, naramdaman din ni Xiaohuo ang kapangyarihan ng God Lord Tyrant Dragon. Ito ay malamang na isang mahirap na labanan, at ito ay pinakamahusay na kung hindi nila maapektuhan si Zhao Fang sa anumang paraan. Nakatuon ang tingin ni God Lord Tyrant Dragon kay Zhao Fang, at hindi niya pinansin ang pag-alis ni na Xiaohuo at Han Ningger. Kung handa kang ayalay ang iyong mata, maaari kong hayaan kang mabuhay at hayaan kang sumali sa aking faction. Mahinahong sabi ng God Lord Tyrant Dragon. At anong pangkat iyon? Agad na tanong ni Zhao Fang. Sa kanyang pananaw, ang gulong zone ay may 3 5-star faction at ang sacred land nito. Sila lamang ang may kakayahang magkaroon ng ganoon kalaking network ng impormasyon at magpakilos din ng isang God Lord. Ang mga pagkakataon na ang 3 5-star faction ay nasa likod nito ay napakababa. Ang pinakamalaking posibilidad ay ang gulong zone's Heaven Devouring Sacred Land. Kung ibibigay mo ang iyong Ninth God Eye, sasabihin ko sa iyo. Mabangis na ngumiti ang God Lord Tyrant Dragon. Kung handa si Zhao Fang na ibigay ang kanyang Ninth God Eye, talagang magpapatunay iyon na gustong sumali ni Zhao Fang sa kanyang faction. Kung gusto mo, halika at kunin mo. Naging seryoso ang mukha ni Zhao Fang, purong divine power na lumabas sa kanyang God Altar. Tiyak na makukuha ko ang aking mga kamay sa Ninth God Eye. Malamig na bumantong hininga ang God Lord Tyrant Dragon, ipinagbabawal ang pagtitipon ng enerhiya ng bloodline sa kanyang katawan. Boom! Ang walang katapusang hininga ng itim na dragon ay bumuga sa bawat butas sa pagitan ng kanyang mga kaliskis, agad na ginawang dagat ng itim at pulang apoy ang mundo. Isang mapang api at mapaminsalang enerhiya ang bumaba kay Zhao Fang, na nasa gitna ng dagat ng apoy na ito. Destruction Dragon Race. Bahagyang naalarma si Zhao Fang. Naramdaman na niya ito noon pa, ngunit mas nakakagulat na makita ito ng sarili niyang mga mata. Ito ang pangalawang Destruction Dragon na nakita niya. Bukod dito, ang taong ito na may bloodline ng Destruction Dragon Race ay isa ring Second Heaven God Lord. Mahirap isipin ang kanyang tunay na antas ng lakas. Sa dimensyon ng space-time robe, naramdaman ng Black Destruction Dragon ang panginginig ng dugo nito. Ano ang nangyayari? Napakalakas na bloodline ng Destruction Dragon Race. Ang Black Destruction Dragon ay nabigla. Destruction Dragon Blast. Ikinaway ng God Lord Tyrant Dragon ang magkabilang kuko. Ang pula at itim na apoy ay agad na napalitan ng dalawang Flame Dragon na umatake kay Zhao Fang. Bago pa man dumating ang mga pag-atake, naramdaman na ni Zhao Fang ang panganib. Tunay na Destruction Dragon Race. Ang kanilang mga pag-atake ay kayang sirain ang buong mundo. Si Zhao Fang ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat at agad na ginamit ang kanyang Chaos Origin Divine Power upang lumikha ng Chaos Heaven Black Hole. Hiss! Binalot ng itim na sphere si Zhao Fang habang naglalabas ng malakas na pagbaluktot at paglamon ng enerhiya. Siyempre,
Kahit na pagkatapos gamitin ang Chaos Heaven Black Hole, hindi direktang tatanggapin ni Zhao Fang ang pag-atake ng Godlord Tyrant Dragon. Ang pag-atake ng Godlord Tyrant Dragon ay mas malakas kaysa sa pag-atake ng Violet Night Hole Lord, kaya kahit ang Chaos Heaven Black Hole ay hindi garantisadong pipigilan ito. Swish! Habang pinapanatili ang Chaos Heaven Black Hole, nagsimulang mabilis na gumalaw si Zhao Fang. Buzz! Biz! Isang bola ng Chaos Origin Divine Power ang lumitaw sa dalawang gilid ng Chaos Heaven Black Hole, bawat isa ay bumubuo sa isang Chaos Origin Divine Sword. Ang Chaos Origin Divine Swords na ito ay nagsimulang kumaluskos ng kidlat at pagkatapos ay bumaril patungo sa Godlord Tyrant Dragon. Malamig na bamantong hininga ang Godlord Tyrant Dragon at dire-diretsyong sumugod. Boom! Ang pula at itim na apoy ay sumabog mula sa kanyang katawan, na naging isang itim na dragon na nagbukas ng mabangis na sikmura nito, na nagbuga ng apoy ng Destruction Dragon at pagkatapos ay kumagat. Kling! Klang! Ang isa sa Chaos Origin Tribulation Lightning Swords ni Zhao Fang ay nahuli sa mga panga ni Godlord Tyrant Dragon habang ang isa naman ay nag-iwan ng sugat sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang Destruction Dragon Race ay may Destruction Dragon Body, at maging ang mga sugat na dulot ng Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ay maaaring gumaling ng mabilis. Samantala, ang Godlord Tyrant Dragon ay nagbuga ng bola ng Destruction Dragon Flames na bumaril patungo kay Zhao Fang sa kahabaan ng trail na iniwan ng Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Buzz! Napilitan si Zhao Fang na bitiwan ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Kaya mahirap pakisamahan. Nagdilim ang ekspresyon ni Zhao Fang. Kahit na pareho silang Second Heaven Godlords, maaaring durugan ng Godlord Tyrant Dragon ang Violet Night Hole Lord. Brat, hindi ba mayroon ka ring Ancestral Artifact Fragment? Ang Godlord Tyrant Dragon ay umungal habang sinisingil niya si Zhao Fang. Ano? Natigilan si Zhao Fang. Alam pa nga nitong Godlord Tyrant Dragon na mayroon siyang Ancestral Artifact Fragment. Ngunit ngayong naisip niya ito, naalala niya na ginamit niya ang Ancestral Artifact Fragment sa labanan sa loob ng Scorching Underworld, na nagpapahintulot sa mas maraming tao na malaman ito. Kung hindi mo kukunin ngayon, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Ang Godlord Tyrant Dragon ay mabilis na nilapitan si Zhao Fang, ang kanyang bloodline energy ay nagpapahirap kay Zhao Fang. Swish! Sa sandaling ito, isang itim na metal na fragment ang lumitaw sa tabi ng Godlord Tyrant Dragon, na naglalabas ng isang nakakatakot na mapangwasak na enerhiya. Sa sandaling lumitaw ang metal na fragment na ito, ang lahat ng Destruction Dragon Flame sa lugar ay nagsimulang magtipon sa paligid nito. Ang napakalaking kapangyarihan na ito ay sapat na para maging si Zhao Fang ay manginig sa takot. Ang Ancestral Artifact Fragment. Nagulat si Zhao Fang. Oo. Ang itim na metal na fragment na kinuha ni Godlord Tyrant Dragon ay isa ring Ancestral Artifact Fragment. Boom! Swish! Ang Ancestral Artifact Fragment ay lumipad sa hangin, naglabas ng isang alon ng itim na apoy. Ang mga itim na apoy na ito ay sumisira sa espasyong kanilang nadaanan at nag-iwan pa ng mga itim na baga. Swish! Hindi nang ahas na pigilan ni Zhao Fang ang anumang bagay at kinuha ang sarili niyang Ancestral Artifact Fragment. Sa sandaling lumitaw ang time-type na Ancestral Artifact Fragment, naglabas ito ng puting liwanag na medyo pinigilan ang lahat ng apoy. Time Execution. Inindayog ni Zhao Fang ang Ancestral Artifact Fragment, nagpakawala ng napakalaking malakristal na puting talam. Lahat ng bagay sa paligid ng talam na ito ay bumagal sa pag-crawl, ngunit ang puting talam mismo ay gumalaw ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Halos agad itong bumangga sa alon ng itim na apoy. Boom! Bang! Ang mga law of time at destruction ay nagkasalungatan, ang mga itim at puting enerhiya ay sumasabog palabas. Swish! Binaliwala ng Godlord Tyrant Dragon ang epekto ng pagsabog na ito, umaasa sa kanyang malakas na Destruction Dragon Body upang tiisin ang pag-atake upang siya ay makalapit kay Zhao Fang. Destruction Dragon Leap. Ibinuka niya ang kanyang bibig, at isang mabangis na itim na dragon ang umungol upang salakayin si Zhao Fang. Ang itim na dragon ng apoy na ito ay kapareho ng Godlord Tyrant Dragon, na para bang isa itong clone.
Ang pagkakaiba lang ay ang dragon na ito ay nabuo mula sa condensed destruction dragon flames. Napakalakas. Isang second heaven destruction dragon na may ancestral artifact fragment. At ang talento ng taong ito sa labanan, ang kanyang karanasan, at ang kanyang mga kasanayan ay pambihira lahat. Nagsimulang kabahan si Zhao Fang. Ang itim na apoy na dragon ay palapit ng palapit, at ang saklaw ng pag-atake nito ay napakalaki na mahirap iwasan. At malamang na hindi ito mapipigilan ng Chaos Heaven Black Hole. Buzz. Nalutas ni Zhao Fang ang kanyang sarili, at ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang kumislap ng panaginip na liwanag. Ang Ninth God ay, Ang mga mata ng God Lord Tyrant Dragon ay kumikinang sa pag-asa. Dreamification. Ang panaginip na ambon ay lumabas mula sa kaliwang mata ni Zhao Fang, na sumasailalim sa nakapaligid na mundo. Ang lahat sa kanyang mga mata ay natatakpan ng panaginip at nakakasilaw na mga kulay. Ngunit ngayon ay hindi oras upang pahalagahan ang tanawin, ang panganib ay papalapit lamang. Brick. Itinoon ni Zhao Fang ang kanyang isip sa apoy na dragon. Inilabas niya ang isang daliri, pinaputok ang Chaos Origin Divine Power. Boom! Nang ang Chaos Origin Divine Power ay tumama sa apoy na dragon, ang dragon ay sumulpat na parang bula. Ang Chaos Origin Divine Power ay dumaan at naglaho sa malayo. Oh! Ito ba ang mystical na kakayahan ng Ninth God Eye? Tuwang-tuwa ang God Lord Tyrant Dragon. Hindi pa niya nakita ang ganitong kakayahan noon. Kahit na nakita na ito ng sarili niyang mga mata, hindi pa rin niya maintindihan ang mga prinsipyo nito. God Eye Duplication. Destruction Dragon Leap. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay pumutok sa napakaraming origin energy. Biglang tumigil ang God Lord Tyrant Dragon at ipinadala ang kanyang divine sense sa likod niya. Isang pilak na Eye of Heaven ang lumitaw, na nakapaloob sa kalangitan. Sa sandaling ito, maging ang kanyang kadugo na Destruction Dragon Race ay naramdamang pinigilan. Buzz! Buzz! Isang mapangarapan na ambon ang lumitaw mula sa Eye of Heaven. Biglang lumitaw ang isang itim na Destruction Dragon mula sa panaginip na ambon, ang mga kuko nito ay lumilipad at ang mga panga nito ay bumuka habang ito ay sumusugod sa God Lord Tyrant Dragon. Ito ay ang God Lord Tyrant Dragon ay nataman na pipi. Kakagamit lang ni Zhao Fang ng sarili niyang malakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Ngunit ito ay imposible. Isa itong bloodline na skill ng Destruction Dragon Race, at si Zhao Fang ay walang Destruction Dragon Flames, kaya paano niya ito nagawa? Gayunpaman, nang isipin niya ang tungkol sa Ninth God Eye, ang God Lord Tyrant Dragon ay hindi nagpatuloy sa pagtataka. Kaboom! Ang itim na Destruction Dragon ay bumangga sa God Lord Tyrant Dragon, na nagpakawala ng walang katapusang itim na apoy. Ang mga eksperto sa Destruction Dragon Race ay nagtataglay ng Destruction Dragon Body at ang Destruction Dragon Flame. Ang dalawang kapangyarihang ito ay medyo nagkontra sa isa't isa. Kaboom! Maraming black scorch marks ang lumitaw sa katawan ng God Lord Tyrant Dragon at ang Destruction Dragon Flames ay namumula at umungol. Chaos Origin Divine Sword. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagpaputok ng isang maliit na Chaos Origin Divine Sword. Pagkatapos magpaputok ng Chaos Origin Divine Sword, gumamit din siya ng ilang mas makapangyarihang diskarte sa Eye Bloodline, kabilang ang Tribulation Lightning Eye Flame, Earthshaking Nova, at Flame Soul Devil Eye. Ang lahat ng mga diskarte sa Eye Bloodline na ito ay halos agad na pinakawalan. Nalilito noon si Zhao Fang kung paano naging posible ang ganitong bagay, ngunit ngayon, sigurado siya na ito ay isang manifestasyon ng kanyang kakayahan sa realization. Kapag mahigpit niyang ninanais na maglabas ng isang Eye Bloodline Technique, ang kanyang Eye Bloodline Technique ay halos agad na handa ng ilabas. Boom! Bang! Crash! Maraming makapangyarihang uri ng enerhiya ang sumabog sa katawan ni God Lord Tyrant Dragon. Time Execution. Ang Ancestral Artifact Fragment ay bumalik sa kamay ni Zhao Fang, at ginamit niya ito upang magpaputok ng ilang malalakas na malakristal na puting blade. Ang Ancestral Artifact Fragment ng God Lord Tyrant Dragon ay may sariling kamalayan, at naglabas ito ng malalakas na pag-atake upang harangan ang master nito. Gayunpaman, ang isang Ancestral Artifact Fragment ay umaatake ng mag-isa habang ang isa ay nasa ilalim ng kontrol ng isa pa, at may puwang sa pagitan ng dalawang bagay na ito. Boom!
Bang! Crash! Nagbanggaan ang mga itim na apoy at puting liwanag, ngunit isang malakristal na puting talon ang lumipad mula sa mga pagsabog at tumama sa Godlord Tyrant Dragon. Pumunta ka. Sa isang solemn na ekspresyon, si Zhao Feng ay nagpakalat ng space-time energy at agad na tumakas. Saglit siyang nang ibabaw, ngunit ang barrage na iyon ay kumuha ng malaking lakas, lalo na kapag gumagamit ng kapangyarihan ng Lo at ang mga kakayahan ng kanyang Dream God Eye. Ang Godlord Tyrant Dragon ay parehong Second Heaven Godlord at mayroon ding bloodline ng nangungunang 10 lahi, at mahirap sabihin kung anong uri ng trump card ang maaari niyang makuha. Ang tagumpay ay magiging lubhang mahirap at darating sa napakalaking halaga. Ilang sandali pagkaalis ni Zhao Feng. Kalokohan, tumakbo siya. Itinaas ng Godlord Tyrant Dragon ang kanyang ulo at sumigaw. Nang matamaan siya ng time execution na iyon, ang kapangyarihan ng time law ay naging dahilan upang bumagal ang kanyang paggaling, bilis ng pag-iisip, at paggalaw. Kung hindi, si Zhao Feng ay hindi kailanman makakatakas ng ganoon kadali. Ngunit ang Godlord Tyrant Dragon ay medyo nasugatan ngayon. Kahit humabol siya, hindi garantisado ang tagumpay. Higit sa lahat, si Zhao Feng ay nagtataglay ng Time Ancestral Artifact Fragment, kaya hindi man lang niya ginagarantiyahan na mahuhuli si Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 1467. Ang Divine Kingdom ni Zhao Feng. Sa kanyang unang paghaharap sa Ninth God Eye, nabigo ang Godlord Tyrant Dragon. Hindi. Paano ako nabigo? Isang bakas ng gulat ang lumitaw sa mukha ni Godlord Tyrant Dragon na parang may naisip siyang nakakatakot. Buzz. Buzz. Nagsimulang lumitaw ang mga spatial ripples nang lumitaw ang isang spatial vortex sa paligid ng Godlord Tyrant Dragon. Unti-unti, lumiit ang spatial vortex, ngunit tumindi ang spatial ripples. Swish. Ilang sandali pa, nawala ang katawan ni Godlord Tyrant Dragon kasama ang spatial vortex. Sa pamamagitan ng paggamit ng spatial shift, ang Godlord Tyrant Dragon ay mabilis na nakabalik sa faction na nakatago sa loob ng Wailing Ghost Ravine ng Gulong Zone, ang Demon-Defying Palace. Isang mabigat at nakamamatay na hangin ang nakasabit sa loob ng lihim na bulwagan. Alam ng lahat ng miyembro na nabigo ang Godlord Tyrant Dragon. Siyempre namangha silang lahat. Paanong nabigo ang lakas ng Godlord Tyrant Dragon? Palawakin ang intelligence network. Kailangan kong ipaalam sa akin ang anumang balita tungkol kay Zhao Feng sa lalong madaling panahon. Ang Godlord Tyrant Dragon ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Oo. Agad na sumagot ang mga miyembro sa bulwagan na responsable sa katalinuhan. Sa sandaling ito, naramdaman ng Godlord Tyrant Dragon ang kakaibang ripple mula sa kanyang interspatial na dimensyon. Ngumisi siya habang naglalabas ng isang 8 panig at simpleng token. Sa sandaling lumitaw ang token na ito, ang lahat ng iba pang mga miyembro ay lumuhad sa isang tuhod, ang mga makajos na ekspresyon ng pagsamba sa kanilang mga mukha. Buzz. Buzz. Ang token ay umalangaw-ngaw ng magulong daloy ng liwanag, na lumikha ng malabo na fog. Ang malabong anino ng ilang malaki at kahanga-hangang figure ay lumitaw sa loob ng fog na ito. Lord Protector. May magalang na ekspresyon ang Godlord Tyrant Dragon, ngunit sa loob-loob niya ay nagsimula siyang magpanik. Nabigo ka. Isang malamig at walang pakialam na boses ang nagsalita. Ang mga salitang ito ay naging sanhi hindi lamang ng Godlord Tyrant Dragon, kundi ang lahat ng mga eksperto sa bulwagan, na bumagsak sa isang nakakatakot na katahimikan, ang kanilang mga katawan ay lumalabas sa malamig na pawis. Naramdaman nilang lahat na para bang nalalapit na ang kamatayan. Pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Malapit ko nang mahuli si Zhao Feng. Ang Godlord Tyrant Dragon ay nagmamadaling sinabi sa gulat. Sige, bibigyan kita ng pagkakataong tabyusan ang iyong sarili. Walang emosyong sabi ng nauutol na boses. Ang Godlord Tyrant Dragon at ang mga eksperto ng Demon-Defying Palace ay nakahinga ng maluwag. Ang Divine Emissary ay nagsimula ng kumilos. Gawin mo ang lahat para tulungan sila. Pagkatapos nitong huling salita, nawala ang figure. Isang Divine Emissary. Ang mga miyembro ng bulwagan ay natigilan na parang may narinig na nakakatakot. Hindi ko akalain na pati ang Divine Emissary ay mapapakilos. Huminga ng malalim ang Godlord Tyrant Dragon.
Ang Divine Emissary ay isang top-class na eksperto ng makapangyarihang paksayon na iyon na lalabas lamang para sa mga malalaking kaganapan, ngunit ang Divine Emissary ay pinakilos na sa pagkakataong ito. Zhou Feng, saan ka tatakbo? Isang mabagsik na liwanag sa kanyang mga mata, ang God Lord Tyrant Dragon ay naglaho sa isang pagsabog ng itim at pulang draconic na apoy. Pagkatapos tumakas, lumipad sandali si Zhao Feng ngunit hindi niya nakita si Xiao Wu o Han Ningger. Kaya, nagpa siya si Zhao Feng na gamitin ang thought teleportation para bumalik sa spiritual race. Nag-cross-legged position siya sa ere at saka nakatulog. Sa pagkakataong ito, naisip ni Zhao Feng ang eksena ng kanyang paninirahan sa spiritual race. Kapag gumagamit ng thought teleportation, kung nagbago ang target na lokasyon, mabibigo ang teleportation. Kumpiyansa siya na malamang na hindi naman gaanong nagbago ang sariling tirahan. Sa spiritual race, Buzz. Isang distorted at dreamy light ang biglang lumitaw sa loob ng isang palasyo sa loob ng core disciple area. Maya-maya ay lumitaw ang isang figure mula rito. Nakabalik na ako. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata sa tuwa. Pagkatapos ay umalis siya sa kanyang tirahan at pumunta sa ipinagbabawal na lugar ng spiritual upang mag-ulat sa Second Elder. Pagkatapos ng lahat, siya ay malayo sa spiritual race ng napakatagal na panahon. Zhao Feng, bumalik ka. Ang Second Elder ay nabigla. Mula nang malaman niya ang chismis na nag-uugnay kay Zhao Feng sa Ninth God Eye, labis siyang nag-aalala. Sa mata ng mga tao sa mundong ito, ang Eight Great God Eyes ay mga simbolo ng God Kings, ang pinakamataas na eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods. Gayunpaman, itong bagong lumitaw na Ninth God Eye ay hindi pa ganap na nag-mature. Sa ganitong mga sitwasyon, maraming paksayon ang pipiliin na subukan at i-recruit si Zhao Feng. Ngunit mas maraming faction ang maaaring pumili upang sakupin ang Ninth God Eye para sa kanilang sarili. Ang may hawak ng Ninth God Eye ay nagkaroon ng medyo malaking pagkakataon na maging isang God King. Ito ay isang napakalaking tukso para sa maraming tao, partikular na ang Second Heaven o Third Heaven na mga God Lord. Nang mawala si Zhao Feng, ang Second Elder ay naniwala na si Zhao Feng ay pinatay ng isang masamang tao. Sa kabutihang palad, ligtas na nakabalik si Zhao Feng. Kamusta si Yu Fei? Nag-aalalang tanong ni Zhao Feng. Nang malaman niya kung ano ang nangyari sa iyo, nagsimula siyang magtanim ng mas tame time, na sinasabi na nais niyang protektahan ka. Umiling ang Second Elder at ngumiti. Nakaramdam din si Zhao Feng ng init at ngumiti. Ang paglabas ng chismis tungkol sa Ninth God Eye ay talagang isang malaking problema. Halimbawa, inatake ng God Lord Tyrant Dragon si Zhao Feng dahil gusto niya ang Ninth God Eye. Marami pang pangyayaring ganito sa hinaharap. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ay isang malaking problema, isang bituin ng sakuna. Matatakot sa kanya o aatakehin siya ng mga tao. Ngunit talagang nag-aalala si Zhao Yufei para kay Zhao Feng at gustong lumakas para makasama niya ang pasanin kasama si Zhao Feng. Walang dapat mag-isip na subukang agawin ang Ninth God Eye. Ang mga mata ni Zhao Feng ay kumislap ng may determinasyon. Ang pagkuha ng Ninth God Eye ay tunay na pinakamalaking pagkakataon sa buong buhay niya, ngunit nangangahulugan ito na kailangan niyang pasanin ang katumbas na panganib. Kailangan kong maging sapat na malakas para walang maglalakas loob na mag-isip tungkol sa pagkuha ng Ninth God Eye. Ang kalooban ni Zhao Feng na lumaban ay nag-alab sa buhay. Para sa sarili niyang buhay, kailangan niyang mabilis na lumakas. Tama ang Second Elder. Hindi lang Second Heaven God Lords ang susunod sa Ninth God Eye, kundi Third Heavens din. Elder, may cultivation arts ba para sa First Heaven God Lords pataas? Tanong ni Zhao Feng. Ang Chaos Heaven Void Origin Technique ay maaari lamang linangin hanggang sa tuktok ng First Heaven. Kung walang sining, maaari pa ring dahan-daang umunlad ang isang tao o kung hindi man ay dahan-daang lumikha ng sariling pamamaraan, ngunit ito ay tumagal ng napakatagal at lubhang makahahadlang sa layunin ni Zhao Feng na mabilis na mag-mature. Ang spiritual race ay may isang sining na maaaring gamitin upang linangin hanggang sa Third Heaven, ngunit ito ay angkop lamang para sa mga may bloodline ng spiritual race. Umiling ang Second Elder. Hindi nagulat si Zhao Feng sa sagot na ito. Ang katotohanan na ang mga God Lord ay napakakaunti at malayo ay, sa isang tiyak na lawak,
ay nauugnay sa mga sining na magagamit. Pagkatapos ng lahat, ang paghahanap ng isang sining na angkop para sa sinuman ay napakahirap, at ang isang hindi angkop na sining ay makakaapekto sa potensyal ng isang tao sa hinaharap. Pagkatapos mag-chat ng kaunti, bumalik si Zhao Feng sa kanyang sariling tirahan. Ang Chaos Heaven Void Origin Technique ay sapat na para sa kanya upang linangin sa ngayon. Si Zhao Feng ay pumasok sa pag-iisa sa loob ng space-time robe. Kamakailan lamang ay naging Godlord siya. Bagamat matibay ang kanyang pundasyon, medyo nagmamadali pa rin ito. Mabilis na lumipas ang 3 taon sa loob ng space-time robe. Sa panahong ito, pinatatag ni Zhao Feng ang kanyang lakas at paglilinang. Sa kanyang katawan, ang kanyang madilim na God Altar ay natatakpan ng mga kakaibang pattern na paminsan-minsan ay kumikislap ng liwanag. Ang God Altar ni Zhao Feng ay mas matibay kaysa noong kakapasok lang niya. Sa oras na ito, bumisita si Zhao Yufei. Brother Feng, nakakatuwang maayos ka. Si Zhao Yufei ay sumugod at ipinatong ang kanyang magandang mukha sa dibdib ni Zhao Feng. Sa Continent Zone, naghinala siya na si Zhao Feng ay ang 9th God Eye, ngunit nang dumating siya sa Ancient Desolate Realm of Gods at napagtanto kung gaano kalakas ang God Eyes, itinulak niya ang ideyang ito. Hindi niya akalain na si Zhao Feng talaga ang magiging 9th God Eye. Hindi magtatagal bago ako maging isang half-step God Lord. Gamit ang Heaven Void God Origin Ginseng, magagawa kong maging isang God Lord. Matigas na sabi ni Zhao Yufei. Siya ay isa na sa pinakamataas na rank 9, ngunit ito ay malayo pa rin sa sapat. Siya ay sabik na pataasin ang kanyang cultivation level para matulungan niya si Zhao Feng. Hindi naman kailangang magmadali. Ayos lang basta kaya mong protektahan ang sarili mo. Habang niyayakap siya ni Zhao Feng, mas lalo siyang natulak na lumaban. Ang balita ng kanyang pagbabalik ay isang sikretong mahigpit na binabantayan at hindi pa nakakalabas. Kaya, si Zhao Feng ay napakabihirang lumabas, at si Zhao Yufei ay gumugol lamang ng kaunting oras bago bumalik. Ngayon, maaari ko nang simulan ang paglikha ng aking Divine Kingdom. Ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang kanyang pag-iisa. Tanging ang mga God Lord na may batas ang maaaring lumikha ng isang Divine Kingdom. Ang mga dimensyon ng Divine Kingdom ay hindi kapani-paniwalang naaayon sa Ancient Desolate Realm of Gods, at ang mga ito ay mas kakaiba, dahil ang isa ay maaaring magpalago ng iba't ibang uri ng likas na yaman at magpalaki ng mga espesyal na hayop sa loob nito. Ang mga dimensyon ng Divine Kingdom ay hindi rin kapani-paniwalang matibay. Ang mga God Lords ng parehong antas ay mahihirapang pilitin ang kanilang pagpasok sa loob. Kung ang mga God Altar ay pinagmumulan ng kapangyarihan para sa mga God Lords, kung gayon ang mga Divine Kingdom ay pangalawang pinagmumulan ng kapangyarihan. Maaaring mag-imbak ng enerhiya sa loob ng Divine Kingdoms para magamit ng may-ari nito sa hinaharap. Katulad nito, ang sapat na makapangyarihang Divine Kingdom ay maaaring gamitin sa labanan. Ngunit ang karaniwang mga God Lords ay gagamit lamang ng Divine Kingdom sa labanan kung ang kanilang buhay ay nasa panganib. Ang paglikha ng isang Divine Kingdom ay napakahirap at nangangailangan ng napakalaking oras at gastos. Mayroon akong sapat na mapagkukunan upang lumikha ng isang Divine Kingdom, ngunit ang oras. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Batay sa kanyang nalalaman, ang isang karaniwang God Lord ay mangangailangan ng ilang libong taon, kahit 10,000 taon, upang lumikha ng isang Divine Kingdom. Ang oras na ito ay hindi masyadong para sa isang God Lord, ngunit ito ay hindi kapani-paniwalang mahaba para kay Zhao Feng. Biglang naisip ni Zhao Feng ang Divine Kingdom Auction. Isang Divine Kingdom ang na-auction doon sa mataas na presyo na 11 milyon. Iyon ay dahil posible na direktang pinuhin ang Divine Kingdom na iyon upang gawin itong sarili. Bagamat hindi magiging maganda ang compatibility, makakatipid ito ng malaking oras at mapagkukunan. Ang direktang pagdadalisay ng isang Divine Kingdom ay mas simple kaysa sa paglikha nito. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Marami siyang dekalidad na God Crystals, kaya marahil ay makakabili na lang siya ng Divine Kingdom. Ngunit ang paghahanap ng Divine Kingdom na angkop para sa kanyang sarili ay napakahirap. Ang Ancient Dream Realm ba ay binibilang-bilang isang Divine Kingdom? Biglang naalala ni Zhao Feng na ang kanyang God Spiritual Eye ay naglalaman ng isang espesyal na dimensyon.
Ang Ancient Dream Realm ay konektado sa Dream God Eye, kaya walang pag-aalinlangan sa compatibility nito. Bukod dito, ang Ancient Dream Realm ay itinayo ng iba sa ibang mga dimensyon at lubos na katulad ng istruktura ng Ancient Desolate Realm of Gods. Bukod dito, si Zhao Feng ay nakapasok sa Light Race Divine Kingdom, at ang Ancient Dream Realm ay tila mas malakas kaysa sa Divine Kingdom ng Light Race. Subukan natin. Medyo natuwa si Zhao Feng sa ideya at nagpas siyang subukan. Kung kaya niyang gawing Divine Kingdom ang Ancient Dream Realm, isa itong Divine Kingdom na hindi kapani-paniwalang tugma sa kanya. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang potensyal sa hinaharap at makakatipid din siya ng napakalaking oras. Swish! Naglaho ang katawan ni Zhao Feng nang pumasok siya sa Ancient Dream Realm. Si Zhao Feng ay pumasok sa pag-iisa sa teritoryo ng Blood Flame Killing Race. Buzz! Ang kanyang soul intent ay umalis sa kanyang katawan at sumanib sa mundo. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhao Feng na ang lahat para sa daan-daang libong li sa paligid niya ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sa saklaw na ito, maaari niyang patayin ang sino mang gusto niya sa isang pag-iisip. Buzz! Ang kanyang eye intent ay lumundag, sumanib sa kanyang soul intent at naging isang napakalaking silver eye. Ang pakiramdam na kinokontrol niya ang lahat ay tumindi, at ang saklaw na nasa ilalim ng kanyang kontrol ay tumaas ng higit sa 10 beses. Dapat pwede. Napakalakas ng pakiramdam ni Zhao Feng.